Huwag kayong magpakita ng magandang grades, huwag kayong magpakita ng magaling kayo sa school. Para yung mga kamag-anak nyo, hindi mag-expect na, ay, magiging doktor to, magiging nurse to, magiging engineer. Welcome sa Deep Stories. Dito walang mali, Dito walang tama. basta may kwento. Start tayo. Okay? Yeah, teka lang. Hindi pa ako nakapo. Oh! Let's go! Okay, pre. Alright. Sige. Ayan. Ang balita Ang pa. ganda ng t-shirt mo, pre. Idol. Oh. May nagbigay sa akin yan. Shout out sa... Ano yan? 21, Uh, I don't care. Pero daming may kaparehas na eh. Maalala ko lang yung I don't care. Naalala mo yung pandemic. Easy lang natin to. Pandemic? Pandemic. Oh, naalala ko pandemic. Merong pulis na bumaril dun sa mag-ina. Di ba? Ito yung huli niyang sinabi. Alam ko namatay din yun eh. Sa... Pwede ba natin pag-usapan? Namatay Oo, siya balita sa... naman. Namatay siya Balita. sa preso na din siya. Sa bilang buwan natin. Oo. Yun, naalala ko lang. Ito yung huling sinabi nung Pero matanda. grabe nung nanay. napaka-tragic din nung... Mali din siya, pero yung nangyari sa kanila parang instant karma na nagkahiwa-hiwalay sila. Nakulong siya, tapos namatay. Parang grabe trauma sa bata nun. Oo. Pero may ano naman din kasi yung bata, parang spoiled. Spoiled. Hindi rin naman natin masasabi ngayon na spoiled siya. Sana nagbago na yung mindset ng bata na tungkol sa ganung. Speaking of bata, Yan. ang topic natin ngayon is tungkol sa kabataan. Okay. So, doon muna tayo sa years na hindi naman sobrang bata. Yung years na parang mga teenagers na tayo. Mga anong year yan? Magkaiba kasi tayo na taon eh. Baka mga early 2000s or mga Sige. yung panahon na may MTV era. Okay. Yung parang para sa ating mga kabataan ay yung TikTok, ay yung YouTube, ay yung... Kung maghahanap ka ng uso o ng bagong forma, doon mo pwede makita eh. Kasi western yun eh, di ba? Western halos yung mga makikita mong forma doon. Sila, Britney Spears yung nandun dati. Sino yung pinaka-idol mo na group kung sa banda or Una kong, ang pagkakaalala ko, bago ko nakinig ng mga banda talaga, yung una kong napakinggan, nang hindi ko sinasadya, yung Red Hot Chili Peppers. So, para sa akin, yung album nila, yung pinakasulit sa lahat ng album ng mga... Hindi ko sila kilala, pero pinakinggan ko sila kasi yun yung laging pinapatugtog ng mga pinsan ko. Nakita ko yung cassette tape. Wala akong magawa. Pinakinggan ko lang din. Tapos parang nagustuhan ko siguro yung tono o gusto kong sabihin sa mga pinsan ko na, ay, alam ko rin yung yung tugtog na yan. Kumbaga, kaya ko kayong sabayan sa tugtog niya. Parang gano'n. Tsaka grabe, no? Yung comparison yung singers noon sa singers ngayon. Yung isang buong album nila, worth it. Hindi kagaya ngayon single lang. Parang tas one hit wonder, sandali lang makakalimutan. Pero may mga napapakinggan na rin akong banda nun. Ito kasi, kaya ko lang nasabi yung Red Hot Chili Peppers kasi nakita ko lang sila sa MTV din. Pero yung mga una ko napapakinggan nun, mga mga parokya, mga ganyan. Parang may naalala ko, pinapapanood mo sa akin na hanggang ngayon, ang tigas-tigas na ulo ko, nakakalimutan. Yung Purge ba yun? Ay pa, MTV concert. Yung Woodstock. Woodstock, ayun. Woodstock, yung nagwala yung mga tao, yung nagkaroon ng ng matinding, parang nag-rebellion sila doon sa loob ng concert grounds. Hindi yung panoorin yun. Sa YouTube, panoorin yun. Sa YouTube Woodstock, 97 yata yan, o 90, basta parang ganun. Limutan ko. Sa YouTube meron. Pero yung era kasi na yun, no? Yung Limp Bizkit, Linkin, nandun na ba yung Linkin Park? Korn. Live na yan, Korn, no? Linkin Park, early 2000 na yan. Sibul pa lang sila.
Tapos Eh, yung mga offspring, yung Oo. mga malaloko Big 182. Big Kasi 182. parang napaka-sacred sa atin ng MTV talaga. Mm. Era na yun. Ngayon hindi na siguro kilala nung iba, pero yung MTV kasi yung ano, yung Oo, hindi na nga ako lalo. nagbibigay dati ng ano talaga ng trend. Yan. Trend at entertainment sa atin. Oo, entertainment. Yung Jackass. Ay, Ayan. yan. Si Favorite Steve ko yan. O. Ayan. Talaga, sobrang Yeah. favorite ko talaga. Yung email ko pre, hanggang ngayon. Hindi naman sa may regret ako na hindi pangalan ko yung ginamit ko sa email ko. Pero Jackass yung nilagay ko na parang later out ko palang na-realize na ay, Jackass pala is Hindi, panindigan mo, pre. Raulo. Panindigan mo. Oo, alam ko naman, si Raulo naman ako. Napanindigan ko naman siya. Panindigan mo. Na-maintain ko naman siya. Oo. Isipin mo, mag-apply ka tapos unang mababasa yung email mo. Bakit Jackass? Eh, tsaka yung ano yung mga pag naglalaro ng Counter-Strike, yung Ayun, Jackass. pinapangalan. Nanonood ka rin ba doon, Jackass? Oo naman. Oo naman. Ano yung pinaka Ah. nare-recall mo na Yung pinakakadiri sa lahat, yung pinilit nilang maglabas ng sama ng loob yung, ano pangalan nun? Yung mataba. nakalimutan ko din eh. Basta yun, yung pinilit nilang magpalabas ng sama ng loob, tas naka-host yun. Diretso sa bibig ni Steve O. Parang gas mask na, no? Yung... Pero nung time yung na yun, boteng putol, nakaganon sa bibig nyo. Ang gusto lang sana nila, paututin. Kasi may sumama. Diretso sa ilong niya yung amoy. Naka-host pa yun, diretso, pre. Yan, na-imagine ko. Oo. Alam Hindi. ko kasi yun, ang oras nun is mga 7 or 8 p.m. Ang labas ng mga episodes nila. During dinner time, pag minsan, kakain na kami. Sisilip muna ako doon. Oh, Tapos, pero ano, pre, yung MTV dati, kung hindi game o hindi open-minded yung mga magulang mo, hindi ka pwedeng manood ng MTV, pre. bakit may nagbabawal ba sa inyo? Kasi nandun nga lahat ng lahat ng nakabikining babae, lahat ng Tapos sila ngayon, pero ngayon, no? yung porn site, easy access. Easy access, no? Pwede ba sabihin yung porn site? Oo. Ganun ang MTV dati. Para siyang sacred na forbidden, parang ganun. Oo. Kung bata ka, hindi ka pwedeng manood, pero gusto mo panoorin, parang ganun yun. Tapos lahat ng gusto ko talaga yung mga music. And kasabayan niya nun yung mix. Pamilya ganun. Mix, medyo late nang lumabas, Medyo pero late. parang dahil galing nga sa West yung yung MTV. Naalala mo pa yung Napatungan siya mga ng mix. VJs na Oo. si Nicky Hill, si Hart. Si Iya hindi nanggaling doon eh. No? Nanggaling siyang una sa sa IBC 13. Oh? Ah, Anong hindi siya music video hindi siya ganun. Siya? Laro. Oh? Laro sa cellphone. Magre-register ka doon gamit yung text. Tapos may game doon sa Host TV. siya? Host Oh? siya yung host. Oh. Galing naman. Si Galing. Iya Villana. Pero balik tayo doon sa mga DJ yun. Daming mga. Si Luis Manzano, di ba? Ano yan sa mix? Si Luis. Si Luis Manzano. Mm. Pero parang Filipino version siya ng MTV. No? Oo. Ang parang tingin ko na nagamit ng mix para lamangan yung MTV, yung subtitle. Oo, kasi Lyrics ng kanta. Kasi di Diba? ba tayo sinusulat pa natin Oo, or song oo. hits. Naalala mo yung mga Song hits. Kailangan tandaan mo yun. Bawat lyrics nun, yung nun. Tapos noon, meron mga nagpaparenta lang ng mga song hits. Renta mo for 1 week, for ilang days. Hindi ko alam. Ay, hindi mo Yung na-inabot yun. nare-rentahan yung song hits, hindi ko alam. Ang alam ko na nare-rentahan, pocketbook. Oo, pocketbook. Ah. Nakapagbasa ka ba ng pocket ever? Hindi ko alam kung bakit nung bata ako, kasi mahilig magbasa yung mga tao sa amin ng ganun. Parang nahilig din ako. Talaga? Oo, binabawalan ako kasi merong mga, merong mga nakasulat na medyo X-rated na array. Meron ka ganun bang naalala na parang part doon? Sige nga, kwento mo nga. Siguro parang pinaka tumatak sa isip ko yung ano to? Yung
ang init ng kanyang mga labi ay dumidikit sa aking leeg. Yung mga Soft corn. Parang soft corn. Parang- Soft corn. pero may mga ganun, totoo yung pre, may mga ganun doon sa sa pocketbook. Pero, Ay, dahil syempre bata ka, parang yung imagination mo, na na nakakalabit parang ganun. pero yung diretso na tayo din sa mga, talaga, ganun, yung tik-tik, ganyan. Yung pag minsan may makikita ka lang dyan na kalat-kalat na dyaryo, syempre, babasahin mo din yun. Naalala mo pa yung mga ganun tayo. Hindi mahilig sa dyaryo yung mga tao sa amin eh. Kaya Uy, hindi ako. kahit pag bumili ka sa palengke bumili ka ng pansit. Nandun sa sa Oo, balot may ng dahon pansit. ng saging, Oo. tapos dyaryo. Siguro hindi ko siya masyadong na take advantage yung sa dyaryo. Hindi ko siya masyadong Yung mga magazines. magazine na yan. FHM, Meron. Sure, FHM. yan, meron talagang kahit na sabihin mo wala kang pambili nung magazine na yun, magkakaroon ka niyan. Kasi mga klase mo, di ba? Yeah, yung mga Tsaka hindi pa FHM yung una talagang Playboy magazine yung Yung mga naman pre, yung mga hindi naman post, kasi parang sexy yung content ng FHF. Yung katumbas ng MTV no na magazine yata is mga pulp fiction, mga meron ko din nun na naalala ko. Yun, hindi ako... Tsaka song hits na pala. Song hits lang talaga, song hits. More on song hits talaga dun. Doon ka din natutong mag-gitara. Mag-gitara. High school. Sa mga hindi po nakakaalam, si Jamis, ano ka ba? Explain mo nga sa kanila. Marami akong tinry. Ito. Hidden talent. Kumakanta ka ba? Sino yung vocalist niyo? Iba yung vocalist pero lang ako. Second vocalist, parang ganun yung pang salula. Pero kasi nung time na yan, dahil di ba nga sikat yung MTV, tapos pagka yung mga tao tumutugtog, parang instant kagad. May popularity. May star may star points yun pagka ganun. Kagad, may plus points Papasok ka ng school, may dala kang gitara. Ay, di ka naman talaga kagalingan. Ganun. So may dala kang gitara. Nag-try din ako mag-gitara. Hindi talaga. Talaga? Hindi mo natutunan? Ano ba yun? Tone deaf? Tone deaf, tsaka yung daliri. Walang rhythm. Kaya, hindi siya sumusunod. Pero alam ko kaya magaling kang mag-combo sa Dota dahil siguro mabilis din yung daliri. Nag-ano ka ba nun? SF, Shadow. Hindi yun yung mga trip ko kasi mga mga pang-carry yun, mga pang-combo. Mga yung mga pang-asaran, mga clockworks, mga ganun. Yung mga low-key na hero sila Pads, mga ganun. Si Pads. Kasi Patrider. di ba yung mga mainstream na napunta ka agad tayo sa Dota. Ayun. Nakikita nga kita, gamit mo yun, parang daga. Parang daga? Ayun yun si Clockwork. Hindi nagtatago sa mga puno-puno. Dota 2 na yun Si Hoodwink, Dota 2 na yun. Ang dami nang lumabas na bagong sa Dota 2. Hindi na rin ako nag-Dota 2. Parang kasi yung sa atin din nun, nasa generation din na, masaya din yung computer shop talaga. Oo, nung na yan, parang doon nga, mid na yan. Sa mga hindi rin nakakalam, bago kami nagkasama ni Jamis sa industry ng photo and video. Nagkakalaro na kami sa Dota pero hindi kami magkakilala. Mga trash talkan, bobo. Ano yung pinaka namimiss mo doon? Yung personal na trash talk Ako yung effort natin, yung kahit wala kang pera, pupunta ka doon, tatambay ka, or pagka meron kang konting pera, pwede na pwede na. Ang sarap lang din sa pakiramdam ng ang dami mo laging kasama. Na lagi ka lang din masaya pagka ganun. Maglalaro lang kayo, trash talkan, pagkatapos ng labas, Yossi, tas game ulit, ganun. Ang comparison kasi natin ngayon sa gamers ngayon compared sa gamers noon. Yung nakikita ko yung mga kabataan na nasa PC sila. Madalang na lang din naman ngayon yung gamers na nagpi-PC na kabataan. Okay. Karaniwan mobile na sila. Pero
pinapanood lang nila yung ibang gamers. Parang streamers na naman. Sabi, tayo ina-experience natin first hand yung laro. Tapos sila, pinapanood na lang nila. Pero ikaw, hindi ba na-experience nung personal kang nanonood sa naglalaro mong tropa? Ay, pre. Doon ko nga halos kayo nakilala dahil hindi kasi sa mga hindi din ako naglalaro ng first person shooter Counter-Strike. Kasi pre, pag takbo yung hero, talon-talon. Hilo ako noon. Tinry ko siyang laruin. Alam ko mayroon pang earlier version yun, Half-Life, Quake. Nakakahilo. Hindi ko rin natagalan yan. Talagang nakakatawa yung mga barrel nila, yung mga alien. Kaso nakakahilo. Yung bulsa ko, pre, punong-puno yan ng candy. Nahilo din ako doon. Sa CS lang din ako nagtagal. Yung Half-Life, sundot-sundot lang na laro pag meron lang. Pero pangpustahan din po ang galingan ni James sa... Hindi. Yung mga kasama. Sa Counter-Strike? Yung mga kasama. Lang ako doon. Utility. Ganun. Mas magagaling yung mga yun. Bakit ikaw parang pag may pinokus ka na isang bagay, parang galing-galing mo? Hindi. Meron bang flow? Meron bang... Natututunan ka lang. Tsaka siguro pag meron akong gustong gawing isang bagay, binibigyan ko ng oras para pag-aralan, ganun. Pero after nun, kung na-reach ko na yung gusto kong matutunan dun sa part na yun, parang ganun lang. Halimbawa, yung videography niya, pasok na tayo dito sa industry. Paano ka ba napunta dyan? Paano mo siya nakahiligan? Ilaw-ilaw lang. Tapos sama-sama lang sa tropa, ganun, Photoshop. Hanggang yung videographer niya na nagkaroon ng day job. Tapos tinanong ako kung gusto kong itry, gano'n. Pinag-aralan ko lang yung shutter speed, yung ISO, yung aperture. Uy, naalala ko pa na. Dahil, sabihin na natin, hindi pa tayo gano'n. Masabo pa yung, sa reference nila, masabo pa yung noodles. Nung masabo pa yung noodles natin, nag-e-edit po si James sa computer shop. Mag-i-install muna siya. Oo nga, ginawa ko rin pala yun. Ikwento mo naman. Nag-i-install ako ng software sa computer shop para makapag-edit ko kasi wala akong sariling rig, wala akong pang-edit talaga. Ganun. Ay na ba yung pinaka-worst? Compared sa ngayon, di ba, may sarili ka ng PC. Parang naramdaman mo na ba na na-achieve mo na yung Hindi pa. Nagkaroon lang ako ng tools, nagkaroon lang ako ng gamit para magamit. Pero yung success, yung sumakses ka. Yung sumakses kang bigla ka sumakses. Step by the step. Hindi mo pa na Ala pa doon sa sumakses ka bigla. Hindi ko pa napapanood yung actual video. Ano ba yung lasing ba? Lasing ba yun siya? Parang may sakit yung babae. Pero yun, ala pa doon. Ang hirap-hirap kasi sa industry natin kasi nung time natin, ang alam lang ng mga magulang is engineer, nurse, doktor, gano'n. Tapos ikaw, nasa creative arts ka. Parang ang baba-baba ng tingin nila sa'yo. Meron bang parang gano'n? Yung parang na-feel mo na ini-small ka. Hindi. Ito naman yung kagandahan sa akin. Dahil tambay ako nun, dahil hindi ko natapos yung pag-aaral ko. So, yung mga tao sa bahay, yung mga kamag-anak ko, walang ine-expect sa akin mataas. So, nagkakaroon na ako. Ang galing na ng tingin nila sa akin, di ba? So, yun. Ang payo ko sa inyo, huwag kayo magpakita ng magandang grades, huwag kayo magpakita ng magaling kayo sa school. Para yung mga kamag-anak nyo, hindi mag-expect na, magiging doktor to, magiging nurse to, magiging engineer to. Kasi pag walang in-expect sa'yo, tapos may nangyari sa buhay mo maganda, tontuwa na yung mga... Hindi ako tumatawa po. Pinapakwento ko lang sa iyo yung experience mo, yung linawn ka. Magpayong na siya, guys.
Parang nandun na siya sa success na nagbibigay na siya ng advice. Pre, pa-humble muna tayo ng konti. Hindi, ang sinasabi ko, pre, wala kasi silang ina-expect sa akin. So, walang nang-down sa akin na yan yung ginagawa mo. Wala lang nang-down. Walang na. Puta nung nalaman nila, may trabaho ka, ang ganda. Wala nagsabi na, magpipicture ka na lang ba habang buhay? Wala nagsabi gano'n, pre. Nagsabing ganon? Ala. Pero yung ibang tao, hindi... Pero yung kasi sa akin, karamihan. Uy, si nasa abroad na. Ikaw, hindi ka mag-abroad. Uy, Hindi. si Ang madalas na sinasabi sila may asawa at may anak na. Ikaw, kayo kailangan mamatay. Ba't ba nangyayelap po kayo? Ay, Yeah. may chance na rin tayong maka-respect sa kanila. Hindi naman. Joke lang yan. Ala naman nagtatanong sa akin yan. Siguro nag-o-offer lang na na mag-abroad. Nag-o-offer mga kamag-anak, ganyan. Oo nga pala, akala ko mag-US ka na. Pero, sa US. kasi ang iniisip ko naman, kung nandito pa naman din ako sa Pilipinas, tapos nagagawa ko pa rin naman nabibili ko pa rin naman yung Mapera po si James. Ay, puta. Ay, pautang nga. Ay. Alam nyo, kaya lang kami nakapag-podcast, meron siyang bakanting ilang araw. na kaya nasimulan namin to. Yun lang. Pero yung... Ba't ikaw ba? Anong take mo dun sa mga... May nang-down ba sa'yo dyan na... Ikaw nakapagtapos ka, di ba? Di ka rin nakapagtapos. Kasi pre. Pero nakapagtrabaho ka ng normal na trabaho. Oh, normal. Parang abnormal na trabaho. Grabe ka naman sa normal na trabaho. Pero nakapagtrabaho ng normal, di ba? Oo, nakapagtrabaho. Yung day job talaga na. Oo, office. Mm-hmm. Anong nangyari nung lumipat ka sa Dati, bago ako napasok sa photography, trabaho ako sa office. Tumatakas-takas lang ako. Tapos ayun nga, merong isa akong classmate, si inintroduce niya ako, tsaka yung pwede ko ba sabihin. Kasi, basta may something sila, mayayari ako. I-blip na lang natin. I-blip na lang natin. Blip na lang yan. So, ayun. Tinuruan. Pareha sila. Alam mo yung parang ang weird na magkaiba silang tao, pero parehas yung nila. Gusto nila, gano'n. Yung gusto nila. Kaya, kung nagkaroon man sila something in the past, hindi rin sila magkakatuloy kasi sobrang similar. As in, pati yung humor, magsesend sa akin ng meme itong isa. Same lang din ang yan. Oo. As in, I-blip ko talaga yung pangalan nung sinabi mo. I-blip ko yung pangalan. I-blip ko talaga. I-blip mo yun. Kasi, tayo dyan. Matatali tayo dyan. Pero matagal naman na yan. Nakamove on na sila paras naman na sila. Natural naman. Tagal na nun Ayun. Ang laki ng utang na loob ko sa kanila ang dalawa. Kasi, kumbaga, ingit ako sa mga klase ko na sila engineer na, sila nurse na. Ako talagang hindi ko talaga alam. Ikaw ka na nung part na yun? Parang Tapos, alam mo yung, eto nga yung kwento, nung pagka-elementar ka, di ba, tatanungin ka, anong gusto mong maging? Sige, engineer na lang din. Kasi, kahit limited lang talaga yung courses natin nung yung pagka yung mga arts and crafts, hindi naman nila masyadong pinapansin yun. Unless mayaman ka. Yun. So, pagka tinatanong ako, talagang wala akong nakikita. Ang nakikita ko lang is white na parang blanco. And then later on, na-realize ko na yung blanco na yun is canvas. Na ikaw yung bubuo ng sarili mo. Ang lalim. Ang lalim. Shit. Kaya nga, padip yung title naman natin. Pero ako nung nabanggit ko yung nung naalala ko lang din, ang naging sagot ko dyan, kung anong maging gusto kong maging pag laki ko. May taglay din akong kayabangan. Oo naman. Siyempre yung mga... Aware ako dyan pa rin. yung mga kaklase ko, Hindi pa kailangan sumang-ayon. Doktor, nurse, teacher, mga ganun, police. Basic, ako scientist. Ako din yata, scientist natin yata. Sobrang weird na yung kakaiba na. Parang, dun mo din, parang early sign din yun na gusto mong i-break yung stereotype na parang ganun.
na mga Scientist. local Hindi ko alam labs. kung paano ko siyang gagawin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero dahil may abang ako, sige, scientist. Scientist kasi pre, gusto mong mag-explore talaga. Ah, Hindi mo pa alam kung ano yung para sa'yo. Ay tingin ko dyan sa siguro, idea mo siguro. na yan. Oo. Ay na lang ang pinakamalapit natin sa ano eh, sa arts and science. Kaya parang sinabi nila na arts and science. Ano rin eh, no? Maiisip mo rin minsan yung nung bata ka, ano yung mga desisyon mo na tingin mo nakapagpabago sa'yo kung hindi mo ginawa? Meron kasing ano sa Ang ina, deep nito, pre. Oy, Pa-deep. Oh, Hindi. tangina. hindi kasi siya pwedeng sabihin. Ah, Pero alam na yun. mm. Very traumatic. Experience. Pero tingin mo isa yun sa mga ano, sa mga nagpabago ng ano mo. Oo ng naman. Perspective mo sa mundo talaga. Oo naman. Malaking part yan. Malaking part yan. Alam mo naman yun. Hindi na natin. Malaking part yan. Ayun lang Okay. din. Kasi ako minsan iniisip ko eh, na parang habang nagdadrive yata ako nun, naisip ko, paano yung mga naging desisyon ko kung imbis na pakanan ako, kumaliwa ako ng kumaliwa. Kumbaga, paano kung wala ako dito? Ano kaya ako ngayon? Minsan naisip ko yun eh. So, meron kang mga what if, parang Di naman mawawala yan. Pero, parallel universe. ano lang siya, tanong lang. Parang curious ka lang. Parang ganun. So, kung ganun. Ano ba? Parang example. Ano? Kunwari, paano kung tinapos ko pala yung pag-aaral ko gano'n? Paano kung ginalingan ko palang mag-aaral? Parang gano'n. Pero meron din ba, ako pre, pag minsan napapanaginipan ko sana, na yung yung pumapasok pa rin ako sa school, tinatapos ko yung pag-aaral. Nananaginip ka rin ganun. Hindi. Ang napapalaginip ko, lumilipad ako Ako din, pag minsan lumilipad, pero yung parang inisip ko kasi wala akong degree, parang gano'n. Wala, hindi ko napapanaginipan na pumapasok ako ng school. Kasi Di talaga. Kahit yung mga high school days mo. High school parang wala akong maalala. Parang wala tumatatak sa akin. Panay bangungot nangyayari sa akin eh. So, ang tanong kung hindi ka videographer ngayon or ganito, podcaster na tayo, sabihin na natin. Ano ka? Hindi, wannabe podcaster. Pero, Podcaster. sasagutin mo yan. Sa susunod. Sa susunod. Ito na ulit. Nakalimutan mo na ba? Nakabanata. At dyan, nagtatapos ang mga kwentong Walang kwenta. Yeah. Alright. Ayos. Wait, thank you. Ngayon, Thank you naman sa Revolt. Revolt na pala. Revolt Clothing. Hiniram ko wala pa yun sa akin. Baka naman. Limited edition yan. Ako pala meron. Yan siya limited edition. Okay. Alright. Good.